Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na Kowa Kumanta. Nako, paktay na, delikado na ito. OMG, itinumba na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, kumakalat sa mundo ng social media ang balitang ito. Sabi po kasi ni Ombudsman Remulla, there is one person that knows everything. Siya ang magiging state witness. Ombudsman Remulla has stated that a high-ranking official from Leyte in the running to be a state witness. Aray ko po. Ibinunyag ni Ombudsman as Samuel Martires Remulla na may isang high-ranking official mula sa Leyte na posibleng maging state witness sa isang kasong kasalukuyang iniimbestigahan ng kanyang tanggapan. Okay, binunyag ni Ombudsman Remulla na may isang high-ranking official mula sa Leyte na posibleng maging state witness sa isang kasong kasalukuyang iniimbestigahan ng kanyang tanggapan. Ayon kay Remulla, ang nasabing opisyal umano ay may malalim na kaalaman sa mga pangyayari at maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpapatibay ng kaso. Ayan mga kababayan, bagaman hindi pa isinapubliko ang pangalan ng opisyal. Ayan, tiniyak ng Ombudsman na patuloy ang sinasagawang pagsusuri at verifikasyon bago tuluyang italaga ang tuluyang tao bilang state witness. Pero dito pinangalanan, no? Sabi si first Leyte, no? Sa Leyte, no? High-ranking official from Leyte. Hindi naman sinabi kung ito po ay gobernador, ito ay congressman, di ba? Basta high-ranking official ang nakalagay mga kababayan. Aray ko po, nabaliktad na, di ba? Sila Diskaya, kung totoo man po ito kung totoo man po itong balitang ito, yung mga Diskaya na nagdawit kay Romualdez, hindi pwedeng gawing state witness. Si Romualdez pwedeng gawing state witness. Ganun pala yun mga kababayan. Kung sino pala ang nagturo at yung itinuro tuloy ang naging state witness. Nako, ganito na ba talaga katindi? Ganito na ba kabulok ang ating sistema? Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to. Representative Kiko Barsaga na isahan si Junvic Remulla. Dahil po, sabi po kasi ni Representative Kiko Barsaga sa Forbes Park po sila rally doon po sa bahay ni Saldico at ni Martin. Ito naman pong si DILG Secretary John Vic Remulla ay parang naging security guard, bodyguard ng Romualdez at Co. Sapagkat siya mismo ang personal na pumunta para magbantay doon po sa Forbes Park mga kababayan. No? Sabi nga dito ng ating mga kababayan teka lang, mukhang protector ka ba ng mga kawatan? Dasmariñas Village pala napuntahan ko, sabi ni Representative Kiko Barsaga. OTW na
Ako, no, OTW na ako sa Forbes Park. Waits ka lang, SILG Rimulya. Ayan mga kabayan, pero ang pinuntahan po ni Kiko Bersaga ay sa Dasmariñas Village. Ayan mga kabayan, naisahan nga talaga itong si Rimulya. Kasi nagbantay, todo-todo po ang pagpabantay, pagpoprotekta ni Rimulya sa bahay ni Saldico at Martin Romualdez. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito po yung inilagay ko sa sa thumbnail natin kanina, no? Ito yung sinasabi kong paktay na, delikado ito. OMG, itinumba na. Ayan mga kabayan, dahil po dito sa balitang ito, anti-corruption advocate killed in Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City. Ayan. Justice for Antatico. Ayan. A law graduate and National Irrigation Administration NIA Region 10 employee who had reportedly been exposing alleged anomalies within the agency was killed by motorcycle riding assailant in Cagayan de Oro City. Ayan mga kabayan, kahapon po ay sa nung October 10. Ngayon lang dumating sa balita. The victim was identified as Nero Kyle D. Antatico. Yan. Condolence po sa pamilya. A former legal officer of the Department of Agrarian Reform, DAR, assigned in Misamis Oriental and Camiguin. Later joined the NIA Regional Office in Northern Mindanao. O yan mga kabayan. A police report revealed that Antico was shot dead in broad daylight by still unidentified assailant while driving his vehicle. Yan mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? DILG Secretary Boying Rimulya ay Junvic Rimulya. Sino pa ba ang mga concerned agencies na pwedeng tumulong dito? Ano bang nangyayari? Kung sino yung nag-i-expose ng mga kaya ingat-ingat po kayo mga kababayan, di ba? Sa pag-i-expose, kailangan pa rin ng security, no? Safeguard para sa inyo. Sana nakahingi sana si Sir muna ng protection, no? Ganun talaga mga kababayan, if you are, no, for the people, no, talagang mainit pong mga dugo nito. At gagawin po nilang lahat para hindi matuloy na mailantad ang kanilang mga modus operandi. Diba? Biruin mo this is within the government, NIA, National Irrigation, diba? Nako. Ano pong masasabi nito ni President Bongbong Marcos Jr.? National Irrigation Administration. So, ingat-ingat po kayo kung mayroon po kayong, tapos sinasabi ni diba? For example lang, sinasabi po ni Castro, no, na kung mayroon po kayong ebidensya, concrete evidence, magsumbong na po kayo diretso sa ombudsman. Aray ko po. Paano kung ganito ang mangyari? Diba? Just figure it out mga kababayan. Diba? Paano kung ganito ang mangyari? Aray ko po. Anyway, condolence po sa pamilya ni Sarah Antatico. Saludo po ang taong bayan sa inyo. Ito pa, pasadahan po natin ng isang ilusyonada na gusto maging presidente sa 2028, walang iba kung eto. Sabi naman po dito ni Risa Hontiveros, my heart goes out to all affected by the earthquake in Davao Oriental. Amping kamo, tanana, pinangga ko kamo, aray ko po. Hindi ka ba kinakilabutan, Risa Hontiveros? No? Gusto niya kasing gusto niyang
gusto niyang kunin yung loob ng Mindanao, no? Davao. So, ah, kayo na lang po ang humusga, mga taga Davao Oriental, no? Dito sa pagmumukha ni Risa Hontiveros. Ayan. At eto na nga, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit na paninira at gawa ng samot-saring kontrobersiya, ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang nananaig pa rin talaga ang katotohanan laban sa kasinungalingan dahil tila masyado na aniyang halata ang galawan nitong si Boying Remulla matapos nitong tirahin kaagad ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos na ito italaga bilang bagong ombudsman para lamang umano mapabagsak ang mga Duterte at maipakulong si Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon mismo sa panibagong revelasyon ng presidential system na si Senator Amy Marcos. Subalit tila nasampal nga ito ng katotohanan at kahihiyan matapos na maglabas ng report ang Commission on Audit o COA na tila nagpapatunay na unqualified report o malinis pa rin ang track record ng Office of the Vice President sa ilalim ng administrasyon ni VP Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ilan sa mga naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos na mag-viral sa mundo ng social media ang isang report ng Commission on Audit patungkol sa budget ng Office of the Vice President, kaya't mukhang mapapahiya lamang umano ang mga kongresista sa naturang latest report ng COA matapos nitong patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ni Vice President Sara Duterte taliwas sa kanilang mga ipinupukol na issue na magnanakaw umano si VP Sara. Kaya naman anong masasabi nyo dito mga kababayan, at narito panoorin pa natin ang buong video. Eto, tingnan natin. Nanunumpa na. Oh, naniniwala kayo sa sumpa niyan? Bahala kayo sa buhay niyo. Nanumpa na bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema. Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Agad raw tututukan ang tinawag ni Remulla na emergency situation. Oh, tututukan daw ang alin? Emergency situation. Ano-ano yung mga emergency situation? Sa mga anomalyang flood control project at target na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Wala ho tayong sinisino rito. Tanda mo yung sinasabi mo. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung maabutin niya. Ako hindi ako naniniwala. Kayo maniniwala kayo, opinion nyo yan. Ito opinion ko eh. No? Pero hindi ako naniniwala sa taon to. Wala akong katiwa-tiwala sa taon to. Ang gagawin natin. Kala nyo, kaya niyan, ano? Kaya niyan si Bongbong Marcos? Wala naman tayong choice dito. Yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Bubuklatin at pag-aaralan din daw niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga kaso. Kabilang na ang kontrobersya sa pagbili ng pamahalaan ng di umano'y mga overpriced medical supplies sa Pharmally noong Makagago, no? pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yun ang sinasabi natin. Duterte na naman eh. Kunwari ikaw hindi ka makapag-asawa. Sino si Duterte? Kasi lahat ng babae kinuha ni Duterte. Ganyan na lang, wala na tayong Duterte. Oh. Kunwari may namatay kang anak dahil adik. Sino si Duterte? Lahat na lang si Duterte. Ano sinasabi niya? Ano? Tututukan ng alin? Emergency. Emergency ba yung Pharmally? Si makagago ka ba? Ginagago mo mga tao eh. Ang lakas mo makagago? Anak mo ba si makagago?
Animal! Napunta na naman kami kay Parma. Napunta na naman sa Duterte. Alin kaya ang ginawa ng pamahalaan nito na katarantaduhan na sila ay maninindigan at magpapakalalaki doon sa kanilang maling ginawa. Yung hindi magtuturo. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ayan, okay, sige. For discussion purposes kasi sasabihin ninyo, hindi! DDS ka lang eh. Banateros ka, siyempre. Oh. Eto sa akin. Hindi emergency yun. Pagpalagay natin may problema doon. Solusyonan mo man yun o hindi mo solusyonan, yung korupsyon ngayon magtutuloy. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa confidential funds, sa Parmali, sa drug war, dito muna tayo. Yung corruption ngayon ang problema natin. Kasi kung hindi natin solusyonan tong corruption na ito, magtutuloy-tuloy yung corruption. Saan napunta yung utak mo? Eh, simple mathematics yun eh. Ika nga, di ba? Halimbawa, may nabaril. Gagamutin mo ba yung diabetes niya? O yung emergency muna? Gamutin mo muna kasi tulo ng tulo yung dugo. Oh. Eh ano? Yung nabaril? Yung nagbaril sa kanya? Ay hindi kilala. Pero meron siyang, brinake siya ng siyota niya. Kaya dahil doon nagpupunta sa bar, kaya nabaril. Ano, susolusyonan mo muna? Pagbabatiin mo muna sila magsyota? Ha? Pagbatain mo muna sila magsyota. Bago mo gamutin yung kumakalat na dugo. Simple mathematics naman ito. Ano? Hindi mo naman kailangan abogado para malaman yun eh. Oh, grade 2. Yung may mga anak ditong grade 2. Alam nyo na yan eh. Hindi mo kailangan graduate pa ng UP dyan. Unless nagbobobobohan tayo. Unless tinatarantado talaga natin yung mga tao. Di ba? May punta tayo ng punta kung saan. Pagpasin muna natin, ilagay natin sa kulungan yung mastermind nang matapos yung corruption ngayon. Yun ang problema ngayon eh. May corruption man dati. Ano bang magagawa niya? Makakakurap pa ba yan? Hindi na. Saka natin problemahan yung dati. Yung nang danakaw ngayon, yan ang nagpapahirap sa taong bayan ngayon. Focus muna. Ha? Hindi na kailangan abogado, dapat na sa mastermind tayo nakafocus. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.